Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang thriller and action movie, na pinamagatang Tower Block na ipinalabas noong 2012. Sa London, itinayo ang mga tower block pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang abot-kayang opsyon sa pabahay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay naging luma at naging hideout ng mga kriminal. Sinimulan na itong bilhin ng gobyerno upang sirain, pero marami pa rin sa mga gusaling ito ang nananatili dahil hindi madaling paalisin ang mga kasalukuyang nakatira roon. Ang isang gusali na kilala bilang Serenity House ay sisirain sa sandaling mapaalis na ang natitirang mga residente na nakatira sa pinakamataas na palapag. Isang gabi, isang binatilyong nagngangalang Nick ang tumatakbo ng mabilis upang makatakas mula sa dalawang siga. Pumasok siya sa Serenity House pero hindi gumagana ang elevator, kaya't napilitan siyang umakyat ng hagdan papunta sa itaas. Kumakatok siya sa mga pinto at nagmamakaawa ng tulong pero walang tumutulong at lalo pang sinisiguradong nakalock ang mga pintuan. Sa huli, naabutan siya ng mga siga at pinigilan upang bugbugin ng matindi. Dahil sa ingay, sumilip si Becky sa peephole at nakita ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawag ng pulis pero pinaghintay lang siya sa linya. Dahil desperado, lumabas si Becky at tinangkang pigilan ang mga siga, pero agad din siyang natalo at binugbog. Nang siya'y bumagsak, kinaladkad ng mga lalaki si Nick habang patuloy itong humihingi ng saklolo. Kinabukasan, dumating ang pulis sa gusali upang imbestigahan ang nangyari dahil natagpo ang patay si Nick. Sinabi ni Becky na wala siyang nakita at ipinaliwanag ang kanyang mga sugat sa pagsasabing siya'y ninakawan. Gayunpaman, alam ni Detective Devlin na nakita siya ng mga paramedics sa may pasilyo at pinaniniwala ang parehong siga ang may kagagawan. Ngunit iginiit ni Becky na hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Nagalit si Devlin dahil walang sino man sa gusali ang nais magsalita upang matukoy ang mga salarin. Nangako siya ng proteksyon sa sino mang magbibigay ng impormasyon pero sinarhan lamang siya ni Becky ng pinto. 3 buwan ang lumipas, umiikot si Curtis sa mga pintuan upang maningil ng protection money mula sa mga kapitbahay. Ininsulto siya ni Becky nang marinig niyang magtataas pa ito. Hindi pumayag si Neville na siya'y takutin ni Curtis at nagbayad lamang upang maprotektahan ang kanyang asawa na si Vivienne. Nag-alok ng tulong ang mga lokal na tulak na sina Gary at Mark pero kinuha lang ni Curtis ang sigarilyo nila at hindi na sila pinansin. Nag-iisa sa kanyang apartment, pilit na iniwasan ni Paul ang alak pero sa huli ay tinalo siya ng kanyang bisyo at uminom din. Kinagabihan, lumabas si Becky at nakasalubong niya si Jenny, isang kapitbahay na iniiwan ang kanyang mga anak para lang makapag-party. Napansin ni Jenny na hinuhusgahan siya ni Becky kaya't sinigawan niya ito. Kinabukasan, nawalan ng internet sa gusali kaya't walang makapagpadala ng text. Nagising si Becky sa tabi ng kanyang katrabaho, na dumalaw para sa isang one-night stand matapos ang isang party. Nag-almusal sila at pinag-usapan kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Biglang binaril sa ulo ang lalaki at bumagsak ang katawan niya sa sahig habang napasigaw si Becky sa takot. Sa isang gusali malapit doon, naghahanda ulit ang isang sniper na bumaril. Sa isa pang apartment, gulat na gulat sina Carol at ang anak niyang si Daniel nang makita nilang binaril din ang asawa ni Carol. Patuloy na nagpapaputok ang sniper sa mga bintana ng lahat ng apartment sa itaas na palapag, pinapatay ang ilang residente habang ang iba naman ay nasugatan lang. May ilan ding nakapagtago agad. Maya-maya, nagtipon ang mga natitirang nakaligtas sa hallway pero wala ni isa sa kanila ang may gumaganang telepono kaya hindi sila makatawag ng pulis. Nais ni Carol na umalis na sila pero hindi rin gumagana ang elevator, at sinabi ni Daniel na kapag lumabas sila ng gusali, mas madali lang silang tamaan ng sniper. Lumabas si Gary na kasama si Mark na sugatan at humingi ng tulong pero pinaalalahanan siya ni Carol na hindi nila sila ipinagtanggol noon laban kay Curtis kaya hindi sila karapat-dapat tulungan. Marunong si Violet ng paunang lunas kaya humingi siya ng alkohol at mga kumot para linisin ang sugat. Lumabas si Jenny mula sa kanyang apartment habang umiiyak dahil parehong napatay ang kanyang mga anak. May isa pang babaeng sugatan ang lumabas at tinulungan agad ni Violet matapos asikasuhin si Mark pero bago pa niya masuri ang sugat ng babae, namatay ito. Ang asawa ng babae na si Jeff ay sugatan din at humihingi ng tulong mula sa loob kaya gumapang sina Becky at Paul papunta sa kanya. Dinala nila si Jeff sa corridor at nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa, napahagulgol siya.
Matapos nito, napansin nilang nawawala si Curtis kaya pinuntahan siya nina Becky at Paul. Sumigaw si Becky at kumatok sa pintuan pero hindi sumasagot si Curtis kaya sinipa niya ito para mabuksan. Naghalugog sila sa apartment at nakita siya ni Becky na nasa kama. Pero nang hawakan siya ni Becky, inakala ni Curtis na inaatake siya. Itinulak niya si Becky sa mga kasangkapan at hinugot ang kanyang kutsilyo, kaya sinabi ni Becky sa kanya ang tungkol sa sniper at sa mga residenteng napatay. Hindi naniwala si Curtis at pinilit siyang buksan ang kurtina bilang patunay, pero natatakot siyang mabaril. Binugbog ni Paul si Curtis gamit ang isang basurahan at iginiit na siya ang magbukas ng kurtina habang nakatakas naman si Becky sa pagkakahawak sa kanya. Nagtago ang dalawa sa likod ng pader habang binubuksan ni Curtis ang kurtina at agad na nabutas ang kanyang unan sa isang bala. Matapos magpalit ng damit, sumama si Curtis sa iba sa hallway. Pinag-usapan ng grupo ang sitwasyon at nagduda kung ang developer ng gusali ang may gawa nito pero naisip nilang agad siyang pagbibintangan ng pulisya. Hindi rin ito gawa ng basta-bastang baliw dahil mamahalin at gamit militar ang baril, may laser sight pa. May mga homemade na poster na may emoticon sa mga pader at malamang sinadyang patayin ang internet kaya malinaw na organisado ang taong ito. Sinilip ni Becky ang fire escape pero masyado itong lantad. Iniisip ni Neville na dapat silang maghintay hanggang mapansin ng pulisya ang mga putok o umalis ang sniper. Gayunpaman, matinding sakit ang nararamdaman ni Mark at kailangan niya ng doktor, kaya iminungkahi ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan upang makapunta sa ibaba, maaari silang makatakas sa likod na pinto nang hindi nakikita. Gustong bumalik ni Curtis sa kanyang apartment at maghintay, ngunit pinigilan siya ni Neville at pinaalalahanang binayaran nila siya para sa proteksyon. Nang subukang baliwalain ni Curtis ito, pinabagsak siya ni Neville gamit lamang ang ilang suntok na nagbunyag na isa siyang dating sundalo. Sinamantala ni Becky ang pagkakataon upang sipain si Curtis sa singit at ipahayag na hindi na siya ang may kontrol. Sinimulan ng grupo na subukang buksan ang pintuan ng elevator, at dinala ni Daniel ang mga gamit ng kanyang ama. Ginamit ni Jeff ang mga iyon at matagumpay na nabuksan ang pinto, ngunit agad siyang nabaril at napatay. Nagtakbuhan ang lahat upang magtago habang ginamit ni Becky ang kanyang salamin upang matuklasan na may patibong ang sniper. Inalis ni Curtis ang baril bago nila ni Becky kinuha ang katawan ni Jeff papunta sa kanyang apartment kung saan naiwan din ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, nagsimulang bumaba sina Becky, Paul, at Curtis sa hagdanen sa elevator shaft. Sa wakas, narating nila ang pintuan sa ground floor at binuksan ito gamit ang mga kagamitan. May mga poster din sa mga pader sa lugar na iyon. Sinubukan nilang buksan ang likod na pinto ngunit ayaw bumukas kaya ginamit ni Curtis ang mga gamit upang tanggalin ito mula sa frame. Inalis ito ni Paul at labis silang nadismaya nang madiskubring hinaharangan ang labasan ng isang napakalaking container. Napakabigat nito kaya imposibleng itulak. Wala silang nagawa kundi bumalik sa itaas. Samantala, matinding sakit pa rin ang nararamdaman ni Mark at patuloy siyang umiinom ng gamot, binaliwala ang babala ni Gary. Nag-usap ang grupo ng iba pang ideya at iminungkahi ni Becky na may dapat umakyat sa bubong kung saan maaari silang bumaba sa likod ng gusali gamit ang mga kumot. Sabi ni Violet, hindi sapat ang haba ng mga kumot at binanggit ang paggamit na lang ng fire hose. Nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang gagawa nito dahil napakadelikado, at muling nagtanong kung bakit nga ba ito nangyayari. Tiningnan ni Jenny ang papel na may mga emoji at napansin niyang kinakatawan nito ang Three Wise Monkey, See no evil, hear no evil, speak no evil. Napagtanto niyang pinapatay sila bilang ganti sa hindi pagtulong kay Nick o sa pulisya. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, at sinabi ni Jenny na gusto niyang makasama muli ang kanyang mga anak. Pumasok siya sa kanyang apartment at agad na nabaril at napatay. Nalungkot ang lahat, ngunit tinawag sila ni Curtis na mapagkunwari dahil hinusgahan nila si Jenny sa paraan ng pagpapalaki sa kanyang may ingay na mga anak. Pagsapit ng gabi, iminungkahi ni Carol na patayin nila ang lahat ng ilaw at magtangkang tumakas. Gayunpaman, itinuro ng iba na malamang ay may night vision ang sniper. Napansin ni Curtis na may mga emoji sa mga pader, at partikular ding ipininta ito sa pintuan nina Mark at Gary. Sabi ng dalawa na wala silang alam kaya pinilit sila ni Curtis na pumasok sa loob para mag-usap. Pagkakalak ng pinto, sinimulan ni Curtis ang pagsigaw sa kanila dahil sa pagiging hindi maingat, at inakusahan silang pumatay kay Nick. Nang igiit nila ang kanilang pagiging inosente, pinisil ni Curtis ang sugat ni Mark hanggang sa umamin ito.
Lumabas na sina Mark at Gary pala ang mga siga na nambugbog kay Nick dahil may utang ito sa kanila, pero aksidente lang ang pagkamatay niya. Dahil sa lakas ng usapan nila, narinig sila ng mga tao sa pasilyo at pinag-usapan kung dapat bang isuko ang mga siga sa sniper para mailigtas ang kanilang sarili. Pati si Curtis ay naniniwalang dapat managot ang dalawa, at nang tumanggi sila, sinimulan niyang bugbugin sila. Matapos ang ilang suntok, inilagay ni Curtis si Gary sa harap ng bintana at isinara ang kurtina, kaya agad siyang nabaril. Nagpanik ang ibang survivor at kumatok sa pinto, pero ayaw itong bumukas. Nang mapansin ni Curtis na gumagapang palayo si Mark, kinuha niya ito, sinuntok, at isinampa rin sa bintana, dahilan para mabaril din ito. Matapos uminom ng alak at ihulog ang mga poster sa mga bangkay, bumalik si Curtis sa hallway at ikinuwento ang ginawa niya, ipinagtanggol pa ang desisyon niya nang setehin siya ni Becky. Akala ni Carol tapos na ang panganib, kaya nagtangka siyang umalis kasama si Daniel. Pinigilan siya ng iba dahil hindi pa siguradong tapos na ang pamamaril ng sniper. Nang subukang paalalahanan ni Becky si Carol, sinabi nitong hindi niya alam ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay dahil bedmate lang ang nawala sa kanya, kaya sinampal siya ni Becky. Nagmadali ang grupo na dumaan sa fire escape at nagpasya din si Carol na iwan na lang muna si Daniel. Sumunod si Carol sa payo ni Curtis, inilahad muna niya ang kanyang braso, at dahil walang nangyari, tuluyan na siyang lumabas. Dahil walang putok na narinig, nagsimulang bumaba ng hagdan si Carol, at sumunod sa kanya si Daniel bago pa siya mapigilan ng iba. Nagmadali silang bumaba ng hagdan at nakarating sa likod na pinto, kung saan ginamit ni Daniel ang intercom para sabihing ayos lang sila. Ngunit pagkalipas ng ilang hakbang ni Carol sa labas, binaril siya ng sniper. Natakot si Daniel at humawak ng metal sheet bilang panangge para tumakas, pero binaril ng sniper ang kanyang kamay para malaglag ito, at pinaslang din siya. Pagkatapos, gusto ni Becky subukan ang plano niyang tumakas sa bubong. Sinabihan siya ni Paul na manatili dahil siya lang daw ang may matinong isip, at siya na lang ang magboluntaryo. Ipinaliwanag niyang wala na siyang mahal sa buhay, kaya niyakap siya ni Becky bilang pasasalamat. Sinimulang itali ng grupo ang mga fire hose, pero napahinto sila nang mapansin nilang nanginginig si Paul. Ipinaliwanag nitong 24 na oras na siyang hindi umiinom ng alak, at naaapektuhan na siya nito. Nagdala si Curtis ng whiskey at uminom si Paul hanggang sa gumagaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, ginamit ni Curtis ang martilyo para basagin ang kandado sa pinto ng bubungan. Binuksan iyon ni Violet ngunit agad siyang binaril ng nakatagong baril. Namatay siya sa mga bisig ni Neville habang ito ay umiiyak. Dumating sa bubungan ng iba at tinali ang hose sa bakal. Mabilis na tumalon si Paul at nagsimulang bumaba. Sa una, mukhang maayos ang lahat pero hindi nagtagal at pinaputukan ng sniper ang hose. Lumabas si Curtis mula sa pinagtataguan para ilihis ang atensyon ng sniper, ngunit hindi iyon sapat, patuloy ang pagbaril ng sniper hanggang sa maputol ang hose at mahulog si Paul sa kanyang kamatayan. Natarante si Becky, at kinailangan siyang pigilan ni Curtis para manatiling nakatago. Bumalik ang dalawa sa loob, at galit na galit si Becky habang sinasabi na susunugan nila ang buong lugar. Umaasa siyang may makakita ng apoy at tumawag ng tulong. Dahil baka hindi sila makaligtas sa plano, nagkasundo ang tatlong natitirang residente na magkaroon ng huling salo-salo gamit ang kaunting alak. Kinabukasan, nagsimulang bumaba sa elevator shaft sina Becky at Neville habang si Curtis naman ay nagsimulang magbuhos ng mantika sa bawat apartment. Nang makababa na ang dalawa sa ground floor, naglagay si Curtis ng mga metal na bagay sa microwave at binuksan ito. Binuksan din niya ang kalan. Sa huli, sinindihan niya ang dyaryo gamit ang lighter at itinapon ito sa mantika para simulan ang apoy. Habang naglalakad siya sa hallway, sumabog ang microwave sa apartment. Isang mas malakas na pagsabog ang sumunod, at nakita ito mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis sa hagdan, natanggal ang isang tornilyo kaya nahulog siya. Nakaligtas siya ngunit nabali ang kanyang binti. Ginamit ni Becky at Curtis ang kanilang kamiseta at sinturon bilang benda sa kanyang binti. Sa itaas, kumakalat na ang apoy sa mga apartment, lumaki ng lumaki at lumilikha ng makapal na usok. Di nagtagal, dumating ang building developer at ang kanyang assistant, ngunit hindi rin sila makatawag ng tulong dahil wala ring signal ang kanilang mga cellphone. Nang bumaba sila mula sa sasakyan para tingnan ang mga bangkay, binaril din sila. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa malapit na ang sniper.
Narinig ni Becky ang lahat ng ingay at inaalalayan ni Neville si Curtis papunta sa isang apartment habang si Becky naman ay nagpa siyang magtago sa ibabaw ng elevator. Naghagis ng smoke grenade ang sniper sa hallway at pumasok para magsaliksik. Nang makalayo na ito mula sa pinto, lumabas si Becky mula sa elevator shaft at nakalabas ng gusali. Sa sasakyan ng developer, nakakita siya ng nail gun at ibinalik ito sa loob kung saan ginamit niya iyon para barilin ang sniper. Agad namang bumalik ang sniper at binaril siya, tinamaan ang balikat ni Becky. Ginamit ni Neville at Curtis ang pagkakataon para sugurin ang sniper, dahilan para mabitawan nito ang kanyang baril. Habang tinututukan siya ni Becky, tinanggal ni Neville ang kanyang maskara at nadiskubring si Detective Devlin pala ito, na nagsabing nararapat lang daw ito sa kanila dahil hindi nila tinulungan ang mundo sa paghahatid ng hustisya. Sinipa siya ni Becky at Neville habang binabanggit ang mga anak ni Jenny na masyado pang bata at inosente. Sinubukang pakalmayan ni Curtis si Becky, sinabing hindi na siya magiging katulad ng dati kung papatayin niya si Devlin. Ginamit ni Devlin ang pagkakataong iyon para kuryentehin si Neville hanggang mawalan ito ng malay, at pagkatapos ay sinimulang agawin ang baril kay Becky. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili pero madaling natalo siya ni Devlin. Tinangkaring atakihin ni Curtis si Devlin pero dahil sa kanyang pinsala, mabilis din siyang napabagsak. Nang haharapin na ni Devlin si Becky para barilin, inilabas niya ang nail gun at binaril ito sa ulo ni Devlin, tuluyan na siyang napatay. Ngayon, makakalabas na ang tatlong natirang nakaligtas mula sa gusali habang naririnig ang paparating na bumbero. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.